Paalala, ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Anumang pagkakatulad ng mga pangalan o lugar ay sadyang nagkataon lamang. Iwasan sana natin ang mga di kaaya-ayang komento bilang paggalang sa may akda. 7 taong gulang lang ako noong may kumapit na sakit sa aking ama na nagsanhi sa pagkabaldado ng kanyang mga binti, dahilan upang hindi siya makalakad. Tumagal din ng ilang buwan na ganoon siya nang walang malinaw na dahilan. Ayon sa mga doktor ay sobrang pagtatrabaho lamang daw ito at di magtatagal ay manunumbalik din ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Dumaan ang 2 buwan ngunit walang pagbabago sa aking ama. Nagsimula na ding mawala ng pag-asa ang aking nanay dahil nga siya ay nagbabanat ng buto sa mga panahong iyon. Dagdag pa ang pag-aalaga sa aming amang lumpo. Saksi ako sa sakripisyo ng aking ina kung paano niya pinatunayan ang kanyang katapatan sa aking ama. Pinapaliguan niya at hinuhugasan ng puwet ang aking ama. Di tulad ng ibang mag-asawa, matapos magkasakit ng malubha ng isa ay lilisan bigla ang isa. Isang anyo ng tunay na pag-ibig. Nakatira nga pala kami sa isang kalakihang bahay sa Oriental Mindoro. Bahay na minana pa namin kina Lolo Enteng at Lola Doray. May 4 na palapag. Sa pinakatuktok ay pamilya namin. Sa ikatlo ay kilan Lola Doray at Auntie Ikang. Ang kwarto sa ikatlong palapag ang may pinakamalaking bintana. Kita mo ang lahat ng gamit sa loob ng kwarto sa ikatlong palapag kung tatanawin mo mula sa labas ng bahay. May ugali si Auntie Ikang na gumigising ng alas 3 ng madaling araw upang manalangin. Matapos magbasa ng Biblia ay pinatay ni Auntie Ikang ang ilaw sa kwarto at nagtalukbong habang nananalangin nang nakaupo sa kanyang kama. Mga may ilang minuto na siyang nananalangin nang nag-iba ang simoy ng hangin. Naging maalinsangan. Nagsimulang tubuan ng kilabot sa katawan si Auntie Ikang sa hindi mawaring dahilan. Ganun pa may mas pinag-igting ang kanyang panalangin. Alam niyang may kung anumang gumagambala sa kanya upang makipag-usap sa Diyos. Mula sa pagkakaupo sa kama habang nakatalukbong ng kumot ay may napansin siya mula sa kanyang kaliwa. Kung nasaan ang malaking bintana, alam niyang hindi ito dapat tignan. Ngunit parang may nag-uudyok sa kanya upang hawiin ang kumot na nakatalukbong sa kanya upang makita kung anuman ang nasa may bintana. Halos lumuwa ang mata at sumabog ang puso niya nang makita ang babaeng nakatayo sa labas ng bintana. Parang taong grasa ang ayos nito at halos mapabalikwas si Auntie Ikang nang naalala niyang nasa ikatlong palapag siya. Nakatayo sa hangin ang babaeng nasa labas ng bintana. Nahinto sa panalangin si Auntie Ikang. Gustuhin mang pumikit ay hindi niya magawa. Mas minabuti niya na lamang na huwag kumilos kahit kaunti. May ilang sandaling nanatili sa labas ang babae nang mapansin ni Ate Ikang na hindi siya ang pakay nito. Napansin niyang bahagyang nakatingala ang babae. Nakatingin sa silid sa ika-4 na palapag sa kwarto namin. Malamang naamoy niya ang aking amang may sakit. Muli, bumalik sa ulirat si Auntie Ikang at muli ay nagsimulang manalangin at nasambit niya ng mahina sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lumayas kang demonyo ka. Agad nawala ang babaeng nasa labas ng bintana. Dahil sa nakita ng tiyahin ko na nakaraang magdamag ay ikinonsulta nila ang karamdaman ng aking ama sa isang albularyo. Napagtanto nilang may kinalaman ang paranormal sa karamdaman ng aking ama. Dumating si Mang Emong sa aming bahay. Siya ang albularyong titingin sa aking ama. Habang tinitignan ng albularyo
ang lumpo kong ama ay tinanong niya isa-isa ang aming mga kamag-anak na kasama sa bahay. Ibinahagi ni Auntie Ikang ang kanyang nasaksihan, ngunit higit na nabahala ang albularyo sa ibinahagi ng aking ina. Bago daw tuluyang manghina ang mga binti ng aking ama, isang madaling araw na alimpungatan siya para umihi. Binaybay niya ang matarik naming hagdanan pababa. Dahil nasa baba ng bahay ang aming banyo, habang nasa hagdanan siya ay may naaninag siyang babae na nakatayo sa labas ng banyo. Mula kasi sa hagdanan ay matatanaw mo na ang kusina ng banyo namin. Bahagyang kinilabutan ng aking ina noong makita ang babae. Una, dahil bakit nandoon siya na hindi man lang binubuksan ng ilaw. Ikalawa, ayon sa itsura ng babaeng rumihistro sa paningin niya ay hindi niya kilala ang babaeng nakatayo sa labas ng banyo. May ibang taong nakapasok sa bahay sa 10 oras ng gabi habang nahihimbing ang lahat. Hindi na tumuloy si mama sa pag-ihi sa takot. Dagdag pa ng aking ama, madalas daw ay nagigising siya sa gabi dahil may humahaplos sa kanyang kamay. Madalas yaong mangyari noong bago pa lumala ang sakit niya. Sa mga patutuong narinig, nabuo ang konklusyon ng albularyo at nalaman niya ang mga dapat gawin. Ayon sa kanya, ay isang aswang ang naglagay ng sakit sa aking ama at hindi ito titigil hanggat di ito tuluyang nanghihina o mamatay. Nakakatakot lamang isipin na nakakagala ng malaya sa loob ng bahay ang aswang na walang nakakamalay. Marahil ay ginagamitan kami ng tagabulag. Gumagana lang daw ang mga tagabulag ng aswang kapag naunahan kanya ng tingin. Pero kung hindi niya namalaya na andyan ka at maunahan mo siya ng tingin ay tiyak makikita mo sila. Gaya ng nangyari kay Auntie Ikang sa aking ina. Naglagay din si Mang Emong ng langis kay Papa. Ipinahid sa buong katawan. Nagsambit pa ng orasyon. Nagbigay ng bundot pagi at binilinan kami na maglagay ng walis tingting na nakabaligtad sa mga pintuan ng bahay para hindi daw ito makatagpos sa mga pintuan. Nakapagdesisyon na sila na doon dalhin si Papa sa Nueva Ecija kung saan hindi siya masusundan ng nangungursunadang aswang sa kanya. Yung ipinahid na langis ng albularyo sa aking ama ay magsisilbing pananggalang upang hindi niya masundan ang amoy ng aking ama. 8 buwang wala ang aming ama sa aming tabi. 8 buwang walang karamay ang aming ina sa paghahanap buhay. Ngunit mas mainam na ito kaysa sa habang buhay naman mawala ang aming ama sa aming tabi. P.S. Gumaling din ulit si Papa matapos noon. May mga kahindik-hindik din na pangyayari na nangyari sa Nueva Ecija habang nagpapagaling. Akala ko noon, sa mga liblib na probinsya lang ang kwentong aswang. Hindi ko akalain na makakaabot din pala sila dito sa amin. Maraming salamat Sir Hare kung mainarit ulit tong kwento ko. Pasensya na po at medyo maikli lang po at medyo bitin ang aking kwento. Sa susunod po na kwento ko ay medyo mahaba-haba at sana po ay mabigyan niyo po ulit ako ng pagkakataon na mainarate po ulit ang aking mga kwento. God bless po sa inyong channel.